Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Manoy Marcos ito ng Team Logis. So pag-usapan natin ngayon ang nangyari sa World Slasher Cup, ang experience natin Kasi kumbaga I'm still happy despite what happens So unahan ko na kayo. 1 win, 1 loss tayo sa elimination and then 2 losses, 1 win tayo sa semifinals So, it's not our day. Talagang ganun, nangyayari talagang ganun. So, ang importante, we learn something from that. So, ako, despite na ganun ang experience ko, I'm still happy and I'm still thankful sa lahat ng mga sumuporta sa atin, sa lahat ng mga naniniwala sa atin, sa lahat ng mga financiers natin. I'm still thankful and grateful sa inyong lahat, So, this is the second year na sumali tayo and somehow, kahit pa paano, gumuguhit pa rin naman, hindi naman tayo nasisiro. So, kumbaga, konting adjustment, konting kaalaman pa ang kailangan gawin para mapunta na naman tayo dun sa gusto nating mangyari. But nevertheless, talagang napakagandang experience, yet napakahirap na competition. Talagang grabe. So, this year is one of the most difficult competition sa World Slasher Cup na nangyari. Grabe, tagisan ng mga pinakamatitigas talaga. Ang daming naipon na manok, ang daming matitigas na manok. So lahat ng breeders all over the Philippines and from other countries talagang ibang level ang pinasok ng mga manok ngayon. So makikita nyo from the viewers perspective, kung nanonood kayo sa Facebook, nanonood kayo sa mga videos, parang iisipin nyo walang mga tare ang manok kung tusukin. Ilang beses tinutusok pero hindi mamatay-matay. So, pero pag nakadungaw ka talaga doon, makikita mo yung sa gradas, talagang kung hindi mo tatawaan sa dalawang fatal points ang kalaban, babangon pa rin para gantihan ka. Kung hindi mo tamain sa puso o kaya naman sa baga, nasisingaw ka agad, tigil ka agad sila. Gagantihan ka pa. Grabe grabe. So talagang ibang level. And before everything else, I want to congratulate lahat ng nag-champion. So sa 5 nag-champion, they really deserve it. In fact, 8 points lang ang champion dahil nga sobrang hirap, sa sobrang talagang sikip ng labanan. So aminado naman ang lahat ng sumali na talagang napakahirap ng labanan. And shoutout nga pala kay Sir Dicky Lim na nakausap natin, nakadaupang palad natin. Maraming salamat sir, napakabait nyo. So talagang nakakatawa na marami tayong nakikilalang mga idolo natin sa industriya noon. Ngayon, nakakadaupang palad na natin sa sirkulasyon dito. Pero yun talaga, So yung nangyari sa mga manok natin, sabi ko nga, konting adjustment pa. So sa 5 laban ng manok natin, 4 doon, laging nauuna sa posisyon. Kumbaga nakakaangat, pero hindi maka-fatal, lamang sa posisyon. So para sa akin, nakukumpirma ko pa rin yung sinusugalan kong konsepto sa breeding, sa fighting style ng manok, sa bloodline ng manok, sa ugali ng manok. Para sa akin, effective pa rin siya. Konting adjustment lang ang kailangan, konting adjustment lang. So sa 5, 4 doon lagi kami nasa ibabaw, sa palon. In fact, ang iba nang bubugbog pa nga ng kalaban, pero talagang hindi na sa amin ang swerte ng mga oras na yun. Nasa kalaban ang swerte ng mga oras na yun. Kasi sabi ko nga, para manalo sa level na yun, kailangan magsama-sama lahat. Magaling na manok, maganda ang pointing, maganda ang bloodline, maganda ang tare, maganda ang pakiramdam ng manok ng oras ng laban na yun, at saka swerte. So I was there nung grand finals. Grabe, sensational yung brass back ni Sir Honey Yu, Talagang siya yung panilat sa pa-champion. Ibang level. So, I was there mula nung fight number 2 ng grand finals. So, nung fight number 12, nakasyam na dikit na akong tama, puro limado. So, pang-uwi na sana. Kaso, pinilit ko pa ang swerte hanggang sa puro dihado hanggang sa huli. Grabe. Pero nakakatawa pa rin. Kumbaga kahit pa paano, hindi naman natangayan, pero masaya pa din. So, from the breeder's perspective, na-assess ko na yung manok ko, ganun pa rin. Ganun pa rin yung fighting style na hinahanap ko, yung tibay, yung gameness, nandun pa rin.
against sa mga idol na mga hinahangaan talaga natin, na mga champion din sa mga big events, ano. Talagang nakakatawa and overwhelming, and then at the same time, I became more hungry, and ngayon pa lang, ano, gusto ko na mag-prepare para next year. And makapag-adjust sa edad, makapag-adjust sa kung anong kailangan i-adjust para kumbaga makuha ang gusto kong resulta, no? So kumbaga swerte na lang din ang aasahan natin, kasi kumbaga ginawa na natin lahat, so swerte na lang, ano. So talagang ganun, wala sa atin ang swerte ng mga time na yun, ano. And sa mga bashers natin, ano, na sabi na zero tayo, hindi po tayo na zero. Kahit pa paano nakaguhit ng dalawa. So may mga idol nga kayo na zero. San namakmak ang entries pero zero pa din sa elimination. So normal na nangyayari yun, ano. Sa sikip ng labanan, normal na nangyayari yun. And in fact, ano, makwento ko lang sa inyo, itong mga bashers ng isa sa mga hinahangaan ko na taga Bacolod na si Idol Lance De La Torre, ano. So hindi pa ako nagmamanok, nababalitaan ko na yan si Lance De La Torre as master breeder. So despite na ganyan ang nangyari sa ngayon, he is still my idol. My respect is still with him. Kasi tingnan nyo, yung mga brass back ni Hanyu, ang iba nun, possible na may mga dugo ng manok ni Lance De La Torre. Yung mga ibang champion, yung mga Escolin lines, yung mga nakakuha kay Escolin na nag-champion, most of them are influenced ng mga bloodlines ni Lance De La Torre. So, why should we mock him, di ba? So, ang mga amuyong lang naman kasi ang mga nambabash na wala namang pambili sa manok niya. Pero tingnan nyo, as once a champion breeder, babalik at babalik yan. So, kumbaga nag-warm up lang. So, ganun kasi ang ugali, ganun ang ugali, ganun ang karakter, ganun ang temperament ng mga champion breeder. Ano, katulad ni Idol Lance De La Torre, na parang they will come back stronger. So, nakita ko isang nag-viral na video, delay ang reflexes ng manok, delay ang reaction ng manok. So, ibig sabihin, masama ang pakiramdam ng manok, hindi siya properly pointed, kaya talagang sunod-sunod ang talo. And it happens all the time. Kahit gaano kagaling, kahit sino kagaling na cocker, kahit sino kagaling na breeder, talagang nangyayari yan, ano. So, sa mga bashers ni Master Lance De La Torre, ano, subukan nyo muna maglaban sa gitna bago kayo magbunganga. Kasi ibang level ang labanan doon. So, ang mga taong may napatunayan, ang mga taong naglalaban sa gitna, respetado nila si Idol Lance. Pero yung mga hanggang ulutan lang naman na wala namang napapatunayan pa sa larangan ng sabong, sila yung malakas mang-bash, ano. And anyway, normal naman sa industriya yan. Ika nga. So, ang isang lata na malakas ang tunog, walang laman yan. Kaya okay lang naman yun. Pero ano, tinan nyo, mark my word, our idol will come back stronger. Ano? Kasi for how many years na napahinga sa paglalaban, ngayon pa lang ulit bumabalik. Ano? We are not really sure kung may mga kakasaka na ipon or back sold out lagi sa buyer, kasi yung mga bumibili sa kanya, the next year naman umi-score. So, kumbaga, di ba? He has nothing to prove. He has given himself enough for the industry by sharing his expertise, by sharing his bloodlines, by sharing his history and story to all sabungeros to be treasured by the coming generations. So, kumbaga sa akin, he still deserves our respect. He still deserves our admiration. Ano? So, not until you are not in his shoes, you have no right to mock him. So, ganun lang naman, ano? Ganun lang naman sa industry na to. But, overall, ano, sa atin, sa experience natin, magdadagdag ako ng mga papagulanging manok. Kasi ang napagulang ko lang, nasa mga 20 piraso lang. Isang lugon lang. So, next year, magdadagdag ako, magpe-prepare ako I think, mga 50, and then the next year's 100 para mapacycle ko, para mas marami akong pilihan somehow, and makasali pa ako sa ibang labanan. Kasi ngayon, nakasali tayo isang beses lang sa Bull Slasher, wala na tayo ibang panlaban na kakasano. Waiting na lang tayo sa stag season, but we will prepare for the coming kak season next year. 2027, 3 years old na ang manok natin, mas prepared na siguro tayo nun, ano.
So sa ngayon, yun lang muna, magpapalaki muna tayo ng mga sisiw and still ini-enjoy natin. And at the same time, medyo maano pa tayo ngayon, magulo sa farm dahil naglilipat tayo doon sa bundok. Naglilipat ako sa panibagong farm, nandun ang mga sisiw. So yung mga tipi naman, yung mga bahay ng tao, yung mga tao ililipat doon. So kumbaga, it's a very long process. Mahirap ang proseso ng paglilipat ng farm, but since gusto natin to, nai-enjoy natin. So, maraming salamat sa mga nagtitiwala at sumusuporta pa din sa atin. Hanggang sa muli, abangan ninyo kami. Manny Marcos ulit ito ng CCU Academy.